Dear Ja. Dear Ja, ako si Clarice. Nagtatrabaho ako bilang isang marketing manager sa isang malaking korporasyon dito sa Makati. Sa totoo lang, simula pa nung bata ako, pangarap ko na talagang maging matagumpay sa ganitong klase ng industriya. Para sa akin, ang trabaho ang pinaka-importante sa lahat. Wala akong oras para sa mga bagay na walang kinalaman sa pag-akyat ko sa career ladder. Araw-araw, pagpasok ko sa opisina, ang tanging nasa isip ko lang ay kung paano ko matatapos sa mga deadline at kung paano ko mapapahanga ang mga boss ko. Dahil sa kagustuhan ko maging perpekto ang lahat, mabilis akong mainis kapag may mga sagabal sa paligid ko. Isang umaga, pagpasok ko sa lobby ng building, dala-dala ko ang laptop ko at isang baso ng mainit na kape. Sobrang dami kong iniisip dahil may presentation ako sa mga investor mamayang 10:00. Habang naglalakad ako na mabilis, hindi ko napansin na may naglilinis pala sa daraanan ko. Ma'am, sandali lang po. Basa pa po itong sahig. Hindi ko siya pinansin at nagtuloy-tuloy lang ako. Late na ako sa meeting namin ni Sheila. Dahil basa ang sahig, muntik na akong madulas. Natalsikan ng kape ang sapatos ko at ang sahig na kalilinis lang. Ano ba naman yan? Kuya, hindi ka ba tumitingin sa dinaraanan mo? Kita mo nagmamadali ako rito. Pasensya na po ma'am. Nilagyan ko naman po ng sign na wet floor doon sa kabilang side. Nililinisan ko lang po itong bahagi na ito dahil may natapong asukal kanina. Sign? Wala akong oras para maghanap ng sign mo. Ang dumi na ng sapatos ko. Alam mo ba kung magkano to? Mas mahal pa to sa sweldo mo ng isang buwan. Pasensya na po talaga ma'am. Kukuha lang po ako ng basahan para malinisan ang sapatos niyo. Huwag na. Baka lalong dumumi lang kapag ikaw ang humawak. Umalis ka na nga lang dyan. Nakakasira ka ng araw. Naglakad ako palayo na mabilis. Ramdam ko ang tingin ng ibang empleyado sa lobby pero hindi ko sila pinansin. Pag-akyat ko sa floor namin, nakita ko agad si Sheila sa table niya. Uy Clarice, ba't ganyan ang itsura mo? Bakit basang sapatos mo? Ay, nakakainis yung janitor sa baba, Sheila. Naglilinis sa gitna ng daan habang oras ng pagpasok. Natalsikan tuloy ako ng kape. Ah, si Mando ba? Mabait naman yun. Lagi siyang bumabati sa amin tuwing umaga. Wala akong pakialam kung mabait siya. Ang kailangan ko ay taong marunong sa trabaho nang hindi nakakaabala. Kung hindi lang ako nagmamadali, na-report ko na siya sa HR. Ay, hayaan mo na. Hindi naman niya sinasadya. Halika rito at punasan natin yan. May tissue ako dito. Naupo ako at hinayaan si Sheila na bigyan ako ng tissue. Tinignan ko ang schedule ko sa computer dahil marami akong gagawin. Sheila, yung mga flyers para sa bagong campaign, nasa na? Kailangan ko yun bago mag 8:00. Nasa photocopy room pa. Ipinakuha ko kay Mando kanina dahil marami siyang daladalang gamit paakyat dito. Bakit sa kanya mo pinagawa? Utility siya, hindi office assistant. Nag-volunteer siya, Clarice. Sabi niya tutulungan niya ako para matapos kong reports natin. Ang sipag nga niya eh. Sipag o nagmamarunong? Baka magulo pang pagkaka-arrange ng mga pahina niyan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mando, bitbit ang 2 box na mga flyers. Mukha siyang pagod pero nakangiti pa rin siya sa amin. Ma'am Sheila, ito na po yung mga flyers. Maayos ko na po na pagsunod-sunod ang mga pahina niyan ayon sa utos niyo. Salamat Mando, malaking tulong to. Pakilapag na lang dyan sa tabi ng table ni Clarice. Lumapit si Mando sa table ko. Nagkunwari akong busy sa pagbabasa ng email at hindi siya tinignan. Ma'am Clarice, ito na po yung mga flyers. Gusto niyo po bang tulungan ko na rin kayong mag-distribute nito mamaya sa mga departments? Hindi na kailangan. Iwan mo na lang yan dyan at bumalik ka na sa paglilinis ng banyo. Doon ka naman dapat, di ba? Natigilan siya at hindi agad nakasagot sa sinabi ko. Clarice, ano ba namang pananalita yan? Nagsasabi lang ako ng totoo. Mando, seryoso ako. Huwag mong pakialaman ng mga gamit sa opisina ko kung hindi ko inuutos. Baka may mawala o masira ka pa. Naintindihan ko po, Ma'am Clarissa. Pasensya na po ulit sa nangyari sa lobby. Hindi ko po gustong madumihan ng sapatos niyo. Ay, tapos na yon.
Sige na, lumabas ka na. Marami pa kaming gagawin. Tahimik na lumabas si Mando. Pagsara ng pinto, hinarap ako ni Sheila. Alam mo, Clarissa, minsan talaga napakasungit mo. Tao rin naman si Mando. Ginagawa lang yung trabaho niya, tinutulungan pa tayo. Sheila, nasa business tayo. Hindi tayo nandito para makipagkaibigan, lalo na sa mga taong hindi makakatulong sa promotion natin. Isipin mo na lang kung makita tayo ng mga boss na nakikipagkwentuhan sa janitor. Baka isipin nila wala tayong ginagawa. Hindi naman siguro ganun yun. Hindi mo ba napapansin? Iba kumilos si Mando. Nakikita ko siya nagbabasa ng mga business magazine sa break room. Ang ayos din niya magsalita. Lahat naman ay pwedeng mag-aral. Pero kahit ano pa ang basahin niya, janitor pa rin siya. Huwag mo na nga siyang ipagtanggol. Mag-focus na lang tayo sa presentation. Ay, sabi mo eh. Pero sana bawasan mong pagtataray sa kanya. Hindi natin alam ang kwento ng bawat tao rito. Wala akong oras sa kwento nila, Sheila. Ang gusto ko lang ay maging maayos ang lahat para sa board meeting. Gagawin ko lahat para sumunod sila sa akin. Lumipas sa mga oras at naging busy kami. Panay ang utos ko sa mga staff. Tuwing dadaan si Mando para sa basura o sa pagpupunas ng salamin, binibigyan ko siya ng masamang tingin. Inuutusan ko siya ng kung ano-ano para ipakita ang posisyon ko. Pinabalik ko pa siya sa paglilinis ng pantry dahil sa isang maliit na mantsa sa lamesa. Mando, halika rito. Tignan mo nga tong lamesa. May mantsa pa rito. Akala ko ba naglinis ka na dito? Ma'am, kakatapos ko lang pong punasan yan. Baka po may bagong patak lang yan ng tubig. Huwag ka na nga sumagot. Punasan mo ulit. Siguraduhin mong wala akong makikita dumi pagbalik ko rito ha. Kung hindi, susumbong kita sa agency nyo. Opo ma'am, lilinisin ko po ulit. Bumalik ako sa trabaho ko. Para nag-e-enjoy ako na ipakita sa kanya kung sino ang boss. Siguro dahil sa stress ko sa trabaho, kailangan ko ng paglalabasan ng inis. At dahil tahimik si Mando at hindi lumalaban, siya ang naging target ko. Hindi ko alam na ang taong ito ang magpapabago sa buhay ko at sa career ko. Sa mga panahong yon, pride at position lang ang mahalaga sa akin. Nakalimutan kong may damdamin din ng mga tao sa paligid ko. Pero ang bawat aksyon ay may kapalit. Ang kwento ko ay nagsisimula pa lang dito dya. Maraming mangyayari na hindi ko naisip na posible. Sa gitna ng pagiging mapagmataas ko, may isang puso pala naghihintay ng tamang pagkakataon. Naging ganito ang takbo ng buhay ko sa opisina sa loob ng ilang linggo. Laging mainit ang ulo at laging si Mando ang nakakatanggap ng pagsusungit ko. Pero nananatili siyang mahinahon. Napapaisip ako kung bakit hindi siya nagagalit. Pero iniisip ko na lang na kailangan niya ng trabaho kaya siya nagtitiis. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng gamit para umuwi, lumapit ulit si Sheila sa akin. Clarissa, narinig mo na ba yung balita? Anong balita yan, Sheila? Sana tungkol sa bonus yan. Hindi, darating na sa susunod na buwan ng bagong CEO natin. Yung apo na may-ari, galing daw sa ibang bansa at magaling sa business. Talaga? Mabuti naman. Baka mas mapabilis sa mga desisyon dito sa opisina. Sana mapansin niyang efforts ko sa marketing. Sigurado yun. Pero sabi nila, mahilig mag-inspect ang bagong CEO na hindi nagpapakilala. Kaya dapat maging maayos ang pakikitungo natin sa lahat. Sus, lumang teknik na yan. Malalaman ko rin kung sino siya kapag nandito na siya. Sa ngayon, kailang matapos tong project natin. Nakita ko si Mando sa labas. Bitbit ang kanyang map at balde. Tinignan niya kami saglit bago nagpatuloy sa pagtatrabaho. Parang may iba sa kanyang tingin nung oras na yon, pero hindi ko na lang pinansin. Para sa akin, isa lang siyang janitor. Hindi ko alam na siya palang bida sa kwentong ito. Naging sentro ng inis ko si Mando sa mga sumunod na araw. Ritual ko nang hanapan siya na mali para gumaan ang pakiramdam ko sa trabaho. Isang umaga, pumasok akong basang-basa ang payong dahil sa lakas ng ulan. Nakita ko si Mando sa entrance kaya agad ko siyang tinawag. Mando, halika rito bilis. Bakit po Ma'am Clarice? May kailangan po ba kayong ipalinis? Kunin mo tong payong ko at patuyuin sa labas. Linisin mo rin agad tong carpet na nadumihan ng ulan bago pa makita ng mga boss. Ayoko magmukhang madumi ang department natin. Oh, sige po ma'am. Kukunin ko lang ang vacuum cleaner.
Teka lang, pumunta ka muna sa kabilang kanto. Bilhan mo ko ng kape doon sa sikat na shop. Gusto ko yung mainit na pagdating dito. Pero ma'am, malakas ang ulan sa labas. May schedule din po ako ng paglilinis sa mga bintana ngayon. Teka, nagre-reklamo ka ba? Isama mo na rin to listahan ng grocery sa kailangan ko mamaya. Bilisan mo, hetong pera. Ma'am, baka pagalitan ako ng supervisor. Ang trabaho ko po rito ay maglinis, hindi maging assistant nyo. Sumasagot ka na? Mando, isang tawag ko lang sa agency nyo, wala ka ng trabaho bukas. Gagawin mo ba o hindi? Huminga siya ng malalim at kinuha ang pera pati ang listahan. Sige po Ma'am Clarissa, bibili na po ako ng kape. Mabuti naman, bilisan mo't huwag mong kalimutan ng resibo. Naupo ako sa table ko nang dumating si Sheila. Nakita ko si Mando na palabas, basang-basa na siya sa lakas ng ulan. Saan mo siya pinapunta? Pinabili ko ng kape. Kailangan niya matutong sumunod sa utos. Seryoso ka ba? Pinababa mo siya sa ganitong panahon para lang sa kape? Pwede naman tayo mag-order online. Para makatipid sa delivery fee, Sheila. At para magamit yung oras niya, masyado siyang relax kapag naglilinis lang. Alam mo, hindi ko alam kung bakit mo siya pinag-iinitan. Tinulungan pa nga niya yun si Jennifer sa accounting magbuhat ng mabibigat na files kahit hindi niya trabaho. Mabait siyang tao. Baka nagpapakitang tao lang para hindi masasante. Gagawin ng mga ganyan tao ang lahat para manatili sa pwesto. Nagkakamali ka sa kanya. May class si Mando kahit naka-uniform lang siya. Class? Uniform yan ng janitor, hindi suit. Hayaan mo na siya. Isipin na lang natin ang presentation para sa meeting. Pagkalipas ng 30 minuto, bumalik si Mando. Basang-basa ang kanyang pantalon at may putik ang sapatos. Inilapag niya ang kape at grocery sa lamesa ko. Ito na po ang kape niyo ma'am, mainit pa ito. Ito rin ang mga grocery tang resibo. Bakit ang tagal mo? At saka bakit may tubig tong takip? Baka nahaluan na ito ng ulan Pasensya na po, mahaba ang pila at mahirap maglakad sa lakas ng ulan. Pero sinigurado kong selyado yan. Ay, iwan mo na yan. Punasan mo rin tong sahiga. Punong-puno ng putik ang bakas ng sapatos mo. Ang dumi tuloy nito. Opo ma'am, kukunin ko lang ang map ko. Napansin ko ang kanyang malinis na mga kamay habang naglilinis siya sa paanan ko. Inalis ko agad ang isiping yun. Siguraduhin mong tuyo yan Ayokong madulas pagtayo ko. Opo ma'am, tinitiyak ko pong malinis ang bawat sulok ng opisina niyo. Mabuti naman. Sige na, bumalik ka na sa ginagawa mo. Uminom ako ng kape pero mas lalo ako na-stress sa dami ng emails. Uy Clarice, gusto ni Bossing na baguhin ang kulay ng lahat ng flyers. Ano? Ang dami na nating na-print. Sino mag-aayos niyan? Tayo raw. Kailangan nating isort manual ang lahat para ma-recycle ang papel. Aabutin tayo ng madaling araw dito. Ay, wala tayong choice. Tawagin mo di si Mando. Ipapasort mo rin sa kanya? Trabaho na natin yun Tutulong lang siya. Mando! Lumapit si Mando mula sa storage room. Bakit po Ma'am Clarissa? Isort mo nga itong mga flyers ayon sa kategorya. Kailangan naming isabit ito mamaya. Pero ma'am, kailangan ko na mag-rounds para sa basura sa bawat floor. Mas mahalaga to. Hindi alis ang basura pero itong project ay kailangang matapos. Maupo ka rito sa sahig sa tabi ko at simulan mo na to. Ma'am, baka magreklamo ibang department dahil hindi nakukuha ang basura nila. Sasabihin kong ako nag-utos, gawin mo na lang sinasabi ko. Naupo si Mando sa sahig at nagsimula mag-sort. Panay ang sermon ko sa kanya kapag bumabagal siya. Ginawa ko siyang parang machine. Bilisan mo nga Mando, dapat matapos yan bago mag-alas 4. Ginagawa ko lahat ma'am. Sinisiguro ko lang na tama pagkakagrupo para hindi kayo mahirapan. Huwag mo nang isipin ang hirap ko, isipin mong bilis mo. Tumahimik na lang siya. Nakita ko ang pawis sa noon niya kahit malakas ang aircon. May naramdaman akong kurot pero agad ko tong pinatay. Kailangan ko makuha ang atensyon ng bagong CEO. Kung kailangan gamitin si Mando, gagawin ko. Hindi ko alam na unti-unti na palang nabubuo ang impresyon niya sa akin. Noon ay wala akong pakialam sa nararamdaman ng iba. Ang taong nasa sahig pala ang may-ari ng lahat ng gamit sa gusaling ito. Nagpatuloy ang hapon habang si Mando ay tahimik na nagtatrabaho sa paanan ko. Bahagi lang siya ng opisina para sa akin, gaya ng printer.
Pero ang sumunod na pangyayari ang maglalapit sa amin. Mag-aalas 10 na ng gabi pero nasa opisina pa rin ako. Mag-isa na lang ako dahil nakauwi ng lahat. Kailangan kong matapos ang final presentation para bukas. Habang nagtatype ako, biglang naghang ang laptop ko. Naging asul ang screen. No, huwag ngayon. Please, gumana ka. Sinubukan kong i-restart pero ayaw bumukas. Maiyak-iyak na ako nang pumasok si Mando dala ang kanyang basurahan. Ma'am Clarice, bakit hindi pa po kayo nauwi? Gabi na po masyado. Mando, huwag mo akong kausapin. Nasira tong laptop ko at baka mawala lahat ang ginawa ko. Bukas ang presentation ko. Pwede ko pong tignan ma'am. Baka po matulungan ko kayo. Ikaw? Tutulungan mo ako sa laptop? Mando, janitor ka. Ang alam mo lang ay maglinis ng sahig at magtapon ng basura. Baka lalo mo lang masira yan. Ma'am, overheat lang yan. Subukan niyo pong tanggalin ng charger at maghintay ng ilang minuto. Ginawa ko na pero ayaw pa rin eh. Bukas ang presentation ko. Mawawala ang lahat ng pagod ko sa loob ng 3 taon kapag hindi ko to naipakita sa mga boss. Ma'am, pakiabot po ng laptop. May alam po akong technique sa mga ganitong computer. Huwag po kayo mag-alala. Ibinigay ko ang laptop sa kanya. Naglabas siya ng maliit na screwdriver mula sa kanyang uniform. Bakit mo bubuksan yan? Lilinisin ko ang fan. Barado na to ng alikabok kaya nag-auto shut-off ang system para hindi masira motherboard. Pinagmasdan ko siya magtrabaho. Ang mga kamay na sanay sa map ay napakaingat sa bawat parte ng laptop. Paglipas ng 10 minuto, ibinalik niya ito sa akin. Subukan niyo pong buksan ulit. Gumana ang laptop at nandoon pa rin ang lahat ng files ko. Gumana siya. Mando, salamat talaga. Paano mo nalaman na mga ganitong bagay? Mahilig ako magkalikot ng electronics. Tumutulong ako sa shop ng pinsan ko sa probinsya noon. Marunong ka naman pala. Bakit ka nagtatrabaho bilang janitor? Pwede ka naman pumasok sa IT. Mahabang kwento po. Pero kontento na ako dito dahil natulungan ko kayo. Naramdaman ko ang hiya at paghanga sa kanya. Hindi siya nag-atubiling tumulong kahit tinatarayan ko siya. Mando, pasensya ka na ha. Sa lahat ng pagtataray ko at pagmamaliit sa'yo dahil janitor ka lang, maling-mali ako. Ayos lang po yun. Alam ko naman stress lang kayo sa dami ng ginagawa nyo. Hindi ko po yung dinidibdib. Hindi na ako magsusungit sa'yo, pangako. Bilang pasasalamat, hati tayo dito sa sandwich ko. Ako, wag na po, para sa inyo yan. Marami pa akong lilinisan sa kabilang floor. Ay, tanggapin mo na to. Simula na to ng bago nating pakikitungo sa isa't isa. Naupo siya sa tapat ko at nag-uwentuhan kami habang kumakain. Nalaman ko mahilig siya sa barako. Ano pong pangarap niyo bukod sa maging manager? Gusto ko lang maging proud ang mga magulang ko. Akala ko kailangan na mataas sa posisyon para maging matagumpay. Proud na sila sa inyo dahil masipag kayo. Pero magpahinga rin po kayo. Ang computer nga nag-overheat. Ang tao pa kaya? Natawa ako. Tama siya. Masyado ako nakatutok sa trabaho at nakalimutan ko magpakatao. Pagkatapos kumain, tumayo na siya. Tapusin niyo na po ang presentation para makauwi na kayo na maaga. Good luck po bukas. Pinanood ko siyang lumabas bitbit ang kanyang card. Mas magaan ang pakiramdam ko sa puso. Ang gabing akala ko'y simula ng pagbagsak ko ang naging tulay para makilala ko si Mando. Kinabukasan, naging matagumpay ang presentation ko. Paglabas ko ng boardroom, hinanap ko agad siya. Nakita ko siya nagpupuna sa mga bintana. Mando, sobrang ganda ng feedback sa akin. Ako daw ang pinakamagaling sa lahat ng managers. Sabi ko naman sa inyo, kaya nyo yan eh. Masaya po ako para sa inyo. Ito, bumili ako ng paborito kong iced coffee para sa'yo bilang pasasalamat. Ma'am, nakakaya naman po, ang mahal nito. Mando, kunin mo na to. Isipin mo na lang na bayad ko to sa sandwich kagabi. Naupo kami sa bench malapit sa elevator habang lunch break. Bakit ka nga pala napunta dito sa Manila? Galing akong probinsya para maghanap ng karanasan. Sa paglilinis, marami akong natututunan tungkol sa mga tao. Nakikita ko kung sinong totoo at kung sinong mabuti ang puso kahit mukhang masungit sa labas. Teka nga, pinatatamaan mo ba ako? Hindi naman po. Pero aminin nyo nung una tayo magkita. Tagalinis lang tingin nyo sa akin. Tama ka. At hiyang-hiya ako sa tuwing naalala ko yun.
Pero Mando, bakit palagi ka nakangiti eh? Kasi naniniwala ako na ang bawat posisyon ay temporary lang. Ang mahalaga ay kung paano ka makisama sa paligid mo. Kahit janitor ako ngayon, hindi ibig sabihin na habang buhay na akong ganito. Ang dali mo naman magsalita. Minsan naiisip ko kung janitor ka lang ba talaga. Naging routine ko na ang dumaan sa pantry tuwing umaga para hanapin siya. Napansin ito ni Sheila. Clarice, bakit laging blooming ka? At bakit lagi mong kausap si Mando? Magkaibigan lang kami, Sheila. Tinulungan niya ako sa laptop ko noon. Kaibigan lang? Iba ka na tumingin sa kanya ha? Parang kinikilig ka na. Napagtanto ko lang na mali ang trato ko sa kanya noon. Gusto ko lang bumawi. Marketing manager ka at janitor siya. Alam mo naman ang sasabihin ng ibang tao rito. Hindi ko iniisip ang sasabihin nila. Mas masarap siyang kausap kaysa sa ibang mga lalaki, no? Si Mando, totoo siyang tao. Mag-ingat ka pa rin. Baka masaktan ka lang kapag nalaman ng management. Alam mo naman ang policy dito, lalo na't magkaiba kayo ng status. Wala kami relasyon, no? Magkaibigan lang kami. Kahit anong tanggi ko, alam kong may iba na ako nararamdaman. Napapahinto ako tuwing dadaan si Mando. Isang hapon, lumapit siya sa akin habang nag-aayos ako ng mga dokumento. Ma'am Clarice, busy po ba kayo? Gusto ko lang po sanang itanong kung pwede ko kayong maimbitahan sa labas. Sa labas? Saan naman? Alam mo kung kainan na masarap ang lomi. Simple lang po na lugar. Gusto ko lang pong bumawi sa mga kape at tinapay na ibinibigay nyo. Teka, nagyahiya ka ba ng date, Mando? Kung yun po ang tingin nyo, ayos lang sa akin. Pero naiintindihan ko kung hindi kayo pwede. Baka kasi ikahiya nyo makasamang isang katulad ko. Bakit naman ako mahihiya? Sige, payag ako. Anong oras tayo alis? Pagkatapos ng shift ko sa 6:00, hintayin ko na lang kayo sa parking lot para hindi masyado mapansin. Excited ako. Ito yung unang pagkakataon na may nagaya sa akin na hindi tungkol sa trabaho. Hindi mahalaga ang titulo. Ang mahalaga ay ang saya kapag kasama ko siya. 6:00 ng hapon, mabilis kong inayos ang gamit ko. Pagdating sa parking lot, nakita ko si Mando. Wala na siya sa kanyang uniform. Naka-t-shirt lang siya at maong. Mukha siyang fresh at guwapo. Ma'am Clarice, akala ko hindi na kayo darating. Darating ako. At Mando, Clarice na lang ang itawag mo sa akin kapag labas na tayo sa opisina. Susubukan ko. Handa ka na bang sumakay sa motor ko? Pasensya na kung hindi ito kasing komportable na kotse. Ayos lang. Gusto ko nga yan para mabilis tayo. Isinuot ko ng helmet at sumakay sa likod niya. Napahawak ako sa kanya habang bumabagtas kami sa kalsada. Huminto kami sa isang simpleng kainan sa tabi ng daan. Dito tayo, Clarice. Itong sinasabi ko masarap na lomi at pansit. Naupo kami sa mahabang lamesa. Habang naghihintay, nag-usap kami ng masinsinan. Mando, sorry ulit sa mga ginagawa ko sa iyo ng mga nakaraang linggo ha. Maling-mali ang pagtrato ko sa iyo ng mababa. Ayos lang yun. Lahat naman tayo nagkakamali. Ang mahalaga, nagbago ka. Bihira na sa posisyon mo na marunong humingi ng tawad sa katulad ko. Bakit ba mahalaga sa yung promotion na yan? Gusto ko lang maging proud ng parents ko. Akala ko kasi kailang mataas ang titulo ko para magkaroon ako ng halaga eh. Ang tagumpay ay kung paano ka maging masaya nang hindi nananakit ang kapwa. Janitor lang ako pero masaya ako dahil wala akong tinatapakan tao. Dumating ang mainit na lomi. Sobrang sarap nito. Mas masarap pa sa mga mamahaling restaurant. O sabi ko sa'yo masarap dito eh. May chicharon ka pa sa mukha. Salamat sa pagdala sa akin dito, Mando Nawala lahat ang stress ko. Ano bang plano mo sa buhay? Balak mo bang maging janitor na lang habang buhay? May mga plano ako pero gusto ko muna obserbahan ang paligid. May kailangan akong patunayan sa sarili ko. Malalaman mo rin balang araw ang layunin ko dito. May mga sekreto ka rin pala. Basta asahan mo nandito lang ako bilang kaibigan mo. Nagkuwentuhan kami tungkol sa mga pangarap. Nais pala niya makapagpatayo ng sariling kumpanya kung saan pantay-pantay ang trato sa lahat. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad kami sa parke. Naka-office sa tarpa ko pero hindi na ako nailang nakasama siya. Mando, salamat talaga ha. Ito yung pinaka-relaxing na gabi ko. Walang anuman. Salamat din sa pagsama sa akin.
Alam kong hindi madali ito para sa'yo. Mauulit pa ito pangako. Basta huwag ka nang babalik sa pagiging masungit sa opisina bukas. Inihatid niya ako sa parking lot. Bago ako sumakay sa kotse, nagpaalam kami sa isa't isa. See you tomorrow, Mando. Mag-ingat ka sa pagdadrive ha. Sige, Clarissa. Uminom ka ng tubig bago matulog ah. Napangiti ako habang nakatingin sa kanya paalis. Napatunayan ko na ang pag-ibig ay tungkol sa kung paano ka pinaparamdam ng isang tao na ikaw ay sapat. Kinabukasan, ganado akong pumasok. Nawala ang stress ko dahil alam kong may Mando na nakangiti sa akin. Isang umaga, lumapit siya sa table ko dalang isang paper bag. Magandang umaga, Clarissa. Eto, tinimpla ko tong kape para sa'yo. Para ako yan galing sa probinsya namin. Salamat, Mando. Ang bango nito, tama-tama para sa gagawin kong report. Nilagan ko yan ng kaunting asukal lang, gaya ng gusto mo. Gusto ko lang maging maayos ang araw mo. Nagtatagumpay ka naman. Basta gintao ako simula na naging magkaibigan tayo. Maglilinis muna ako sa kabilang department ah. Baka mapansin pa tayo matagal na nag-uusap ah. Pagkaalis niya, lumapit si Sheila. Ibang amoy ng kape natin ngayon ah. At bakit abot langit ang ngiti mo, Clarice? Bigay lang ni Mando. Barako to galing sa kanila. Masarap, tikman mo rin. Seryoso na ba to? Pinagtitimpla ka na niya ng kape? Ibang level ng pagkakaibigan niyo ah. Baka bukas may bulaklak na yan. Nagpapasalamat lang siguro siya dahil hindi ko na siya pinapagalitan. Nakikita kong tinginan niyo sa pantry. Iisipin ko talagang bagay kayo kung hindi ko lang alam na janitor siya. Mabuti siyang tao, Sheila. Patalino siya kaysa sa ibang mga lalaki na nakilala ko. Baka sabihin ng iba na pinapatulan mong staff na mababa ang sahod. Mag-ingat ka sa reputasyon mo. Hindi sila nagpapakain sa akin. Wala kaming ginagawang masama. Nag-uusap lang kami. Support kita. Guwapo naman si Mando. Konting ayos lang siguradong magmumukha model yun. Nang umalis si Sheila, napaisip ako. Maraming nakatingin sa amin. Pero mas pinili kong huwag silang pansinin. Isang hapon, lumapit ulit si Mando habang naglilinis sa mga desk. Clarissa, malalim ang iniisip mo ha. May problema ba sa marketing plan? Nahihirapan akong abutin ng mga ordinaryong mamimili. Masyadong panghayan ang approach ng team ko. Sa tingin ko, kailangan ipakita kung paano makakatulong ang produkto sa araw-araw. Imbes na luxury, ipakita nyo na kaya nitong tanggalin naman siya ng pawis ang manggagawa. Doon makaka-relate ang masa. Gusto nila ng produkto na totoo. Ang galing mo. Yan ang kulang sa amin. Masyado kami nakatutok sa forma. Bakit mo alam ang mga ganyang bagay? Obserbasyon lang. Araw-araw ko nasa kalsada at nakakausap ang iba't ibang tao. Simple lang ang buhay. Salamat talaga. Gagamitin ko tong idea mo. Ililibre kita ulit kapag naging successful to. Yun ang inaantay ko. Sige na, itutuloy ko ng paglilinis. Naging mas malapit pa kami sa isa't isa. Binibigyan niya ako ng candy o mga cheer-up note na nakadikit sa basurahan. Isang beses, tinulungan ko siya mag-ayos ng mga baso sa pantry. Clarice, baka madumi ang damit mo. Hayaan mo na ako rito. Gusto kitang tulungan. Gusto ko lang na makasama ka kahit sandali. Natutuwa ako sa'yo. Akala ko na wala ka nang alam kundi mag-utos. Ngayon, nakikita ko na marunong ka pala magmalasakit. Natutunan ko yan sa'yo, Mando. Ikaw ang nagturo sa akin sa bawat tao rito ay may halaga. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin nung sinusungitan kita. Hindi ako susuko sa'yo. May nakita ko sa mga mata mo nung una pa lang na kailangan mo na makakausap. Nagkatinginan kami na matagal. Ramdam ko ang tensyon pero masaya ito sa pakiramdam. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang ilang empleyado kaya mabilis kaming lumayo sa isa't isa. Sige po, Ma'am Clarice. Tapos na po ito. Aalis na ako. Ang sikretong pagkakaibigan na ito ay nagbibigay ng kulay sa buhay ko. Pero alam kong hindi kami pwedeng magtago habang buhay. Lalo na't darating na ang bagong CEO. Isang Biyernes, sumenya si Mando na lumabas ako saglit sa fire exit. Clarissa, tapos na ba mga gawain mo? Papel na lang at uuwi na ako. Bakit? Naisip ko baka gusto mo lumabas ulit tayo. Gusto ko tandalin sa isang parke sa tabi ng dagat. Magandang view doon at presko. Sige, payag ako.
Pero ako naman ang taya sa pagkain natin. Wag na, ako nagaya kaya ako magbabayad. Nakakaipon naman ako para sa mga ganitong pagkakataon. Sige, hintayin kita sa parking lot pagkatapos ng shift ko. Nakita ako ni Sheila na nakangiti sa table ko. Mukhang may lakad ka na naman Kasama mo ba si Mando? Oo, yayayain niya ako magparke. Gusto ko lang mag-relax. Seryoso na ba talaga kayo? Naliligaw na ba siya? Hindi pa niya sinasabi ng direkta pero nararamdaman ko na mahalaga ako sa kanya. Gusto ko rin siya, higit pa sa pagkakaibigan. Pagdating ng 6:00, nagpunta ako sa parking lot. Nakasandal si Mando sa motor niya at nakapolo shirt. Handa ka na ba, Clarice? Hetong helmet mo. Pumunta kami sa parke malapit sa dagat. Naupo kami sa damuhan habang kumakain ng fishballs at kwek-kwek. Napakaganda rito, Mando. Ngayon lang ako nakapunta rito. Dito ako pumupunta kapag gusto kong mag-isip. Nakakatulong ang tunog ng mga alon. Salamat dahil dinala mo ko dito. Ang layo natin sa stress ng opisina. Clarissa, may gusto sana akong sabihin. Alam kong janitor lang ako at manager ka. Malayong agwat natin. Pero simula nung naging magkaibigan tayo, nagbago ang pananaw ko sa lahat. Mando, alam mo namang hindi mahalaga sa akin ang trabaho mo. Napatunayan mo na kung sino ka talagang tao. Gusto sana kitang ligawan ng formal, Clarissa. Handa akong maghintay hanggang sa maging handa ka rin. Natigilan ako. Ramdam ko ang katapatan niya. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Mando, hindi mo kailangang maghintay. Matagal na kitang gusto. Simula nung inayos mo laptop ko, doon ko naramdaman na may kakaiba sa'yo. Talaga? Hindi ka ba natatakot sa sasabihin ng iba na nakikipag-date ka sa isang janitor? Hindi ko kailangan ng approval nila para maging masaya. Ang mahalaga ay ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Salamat, Clarissa. Pangako, hindi ko sasayangin to. Gagawin ko lahat para sa'yo. Karapat-dapat ka naman, Do. Gusto kita dahil sa kung sino ka. Nagpatuloy ang usapan namin sa parke. Ikinuwento niyang kanyang kabataan sa probinsya at ang kanyang mga pangarap. Balang araw, mabibigay ko rin sa iyo ang buhay na nararapat para sa iyo. Masaya na ako sa ganito, Mando. Yung nagkakaintindihan tayo, yun ang mahalaga sa akin. Gusto ko rin ipagmalaki mo ako sa parents mo balang araw. Magugustuhan ka nila dahil sa kabutihan mo. Nang mag-10:00, nagpa siyang umuwi na kami. Inihatid niya ako sa kotse ko at hinawakan ng kamay ko. Mag-ingat ka sa pagmaneho . Mag-text ka kapag nakarating ka na. Ikaw din, mag-ingat ka sa motor. Salamat sa gabing to. Bukas uli sa opisina? Bukas ulit. Pero sa loob, manager at janitor ulit tayo Siyempre, pero alam nating dalawang totoo. Pinaandar ko ang kotse habang nakatingin sa kanya. Masaya ako handang harapin ang anumang pagsubok basta kasama ko siya. Pero pumasok din sa isip ko ang pagdating ng bagong CEO sa Lunes. Lunes na at maingay ang buong opisina. Pagpapakilala na ng bagong CEO sa boardroom. Lahat ay nagmamadali na maging maayos ang bawat sulok ng floor. Pumasok si Sheila sa banyo habang nag-aayos ako. Clarice, nandun na sa baba ang sasakyan ng mga Valderrama. Maraming security. Bigatin ang bagong boss natin. Relax ka lang, Sheila. Mag-aisa tayo ng files dahil mag-iikot yun dito. Sabi nila si Armando Valderrama III ay mapagmasid. Isang mali lang pwede tayong masibak. Hindi ka ba natatakot? Ginawa ko naman ang lahat sa projects natin. Wala na akong magagawa kundi yung sapat. Nakita mo ba si Mando? Wala siya sa storage room. Hindi ko siya nakita Baka inutusan siyang tumulong sa pag-ayos sa boardroom. Bumalik kami sa aming mga cubicle. Maya-maya ay dumaan si Mr. Torres. Clarissa, Sheila, siguraduhin handa ang reports. Ang bagong CEO ay gusto ay direkta sa punto at maayos ang data. Handa na pong presentation at physical copies, Mr. Torres. Mabuti naman. 10:00 ay dapat nasa boardroom na kayo. Huwag kayo malilate. Sir, totoo po ba na nag-disguise siya rito para mag-obserba? Maraming kwento, Sheila. Ipakita niyo na lang ang husay niya sa trabaho. Umiling si Mr. Torres. Nagpunta ako sa pantry para kumuha ng tubig at nakita ko si Mando sa tabi ng bintana. Mando,
Kanina ka pa naming hinahanap. Saan ka nang galing? May nasikaso lang ako. Bakit? May kailangan ka ba? Gusto lang kita makita. Kinakabahan ako sa presentation dahil sa bagong CEO eh. Huwag kang kabahan. Alam ko kung gaano ka kasipag. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Salamat, Mando. Pero paano kung sibakin niya ako? Makikita ng isang matalinong boss ang halaga mo. Mas mabuti ka ng tao ngayon at yun ang mahalaga. Bakit parang kampante ka lang? Hindi ka ba natatakot sa mga pagbabago? Nasanay na ako, Clarissa. Maging maayos na lahat. Ang bawat posisyon ay temporary lang. Ang mahalaga ay ang totoo mong pagkatao. Pwede mo ba akong yakapin? Saglit lang bago ako pumasok. Tumingin si Mando sa paligid bago niya ako niyakap. Nawala ang kaba ko sa kanya mga bisik. Galingan mo mamaya ha. Nandito lang ako, nagbabantay sa'yo. Salamat, Mando. Balik na ako sa desk ko. Pumasok kami ni Sheila sa boardroom, bit-bit ang mga laptop. Tahimik ang lahat habang naghihintay. Magandang umaga. Magandang umaga. Ngayong araw ay makikilala niyo na ang bagong CEO. Kanina pa siya dito at matagal na kayong inoobserbahan. Nag-disguise siya para makita ang kilos niyo kapag walang nakatingin. Lalo akong kinabahan sa narinig ko. Nagbukas ang pinto at tumayo ang lahat. Ramdam ko na paparating na siya. Mga kasama, ipapakilala ko sa inyo ang bagong CEO ng ating korporasyon. Si Mr. Armando Valderrama III. Bumukas ang pinto at may pumasok na isang lalaki. Nakasuot siya ng isang napaka-eleganteng itim na suit. Ang kanyang buhok ay maayos ang pagkaka-style at ang kanyang tindig ay puno ng autoridad. Hindi ko agad nakita ang kanyang mukha dahil nakayuko ako bilang tanda ng respeto. Pero nang marinig ko ang kanyang boses, parang tumigil ang mundo ko. Magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa inyong paghihintay. Dahan-dahan kong iniangat ang aking tingin. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ang lalaking nasa harap ko, ang lalaking tinatawag nilang CEO, ay ang lalaking kanina lang ay niyakap ko sa pantry. Ang lalaking pinagtitimpla ko ng kape at ang lalaking naglilinis ng aking mga kalat sa opisina. Si Mando. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng sandaling yon. Ang gulat, ang hiya at ang kaba ay nagsama-sama. Napatingin ako kay Sheila na nakangarin sa tabi ko. Si Mando ay tumingin sa buong silid. At nang magtama ang aming mga mata, bahagya siyang umiti. Isang ngiti na alam kong para sa akin lang. Halos hindi ako makahinga habang nakatitig sa lalaking nasa harap ko. Ang kaba na nararamdaman ko kanina bago pumasok sa boardroom ay napalitan na matinding pagkalito. Gusto kong isipin na baka namamalikmata lang ako. Pero habang tumatagal ang tingin ko sa kanya, lalong nagiging malinaw ang lahat. Ang boses na yon, ang mga mata na yon, at ang paraan ng pagtayo niya. Siya nga ang lalaking kasama ko sa Lomi House at sa parke. Pero ngayon, wala na siyang hawak na map. Ang suot niya ay isang mamahaling suit na lalong nagpatingkad sa kanyang autoridad. Mukhang nagulat ang lahat sa ating bagong CEO. Mr. Valderrama, gusto niyo po bang magsimula? Salamat, Mr. Torres. Maupo na kayong lahat. Naupo ang lahat ang dahan-dahan. Rinig ko ang bulungan ng mga katrabaho ko sa paligid. Ang iba ay mukhang natatakot, lalo na yung mga kilalang masungit sa mga maintenance staff. Si Sheila naman ay pasimpleng kinalabit ang braso ko. Clarice, totoo ba to? Sabihin mo sa akin na nananaginip lang tayo. Yung janitor na tinatambayan natin sa pantry, siyang may-ari na lahat ng ito. Hindi ko alam, Sheila. Huwag ka muna maingay. Alam ko na marami sa inyo nagtataka kung bakit ako nagpanggap na janitor sa loob ng 3 buwan. Gusto ko kasing makita ang tunay na kultura ng kumpanyang ito nang hindi ako nakikilala bilang boss. Gusto ko malaman kung sino mga taong tunay na nagtatrabaho at sino mga taong nagpapakita lang kapag may nakatingin na superior. Tumingin si Armando sa paligid. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Wala ng kanyang puntong probinsya na ginagamit niya kapag nag-uusap kami noon. Sa loob ng 3 buwan, marami ako natuklasan. Nakita ko kung paano tratuhin ng ibang manager sa mga nasa mababang posisyon.
Nakita ko rin kung sino ang mga may malasakit sa resources ng kumpanya at sino nag-aaksaya lang. Sir, pasensya na po kung may mga pagkakataon na hindi namin kayo nabigyan ng tamang atensyon noon. Hindi po namin alam. Iyon nga ang punto ko. Bakit kailangang malaman niyo muna kung sino isang tao bago niyo siya bigyan ng respeto? Ang respeto ay dapat ibinibigay sa lahat. Ano man ang kanilang trabaho. Yan ang unang babaguhin natin sa kumpanyang ito. Napayo ko ang manager na nagsalita. Lalo akong kinabahan dahil naalala ko mga unang linggo ko kasama siya. Ang pagtataray ko sa kanya sa lobby at ang pag-utos ko sa kanya na bilhan ako ng kape sa kalagitnaan ng ulan. Pakiramdam ko ay gusto kong lumabas sa silid na yon sa sobrang hiya. Gayunpaman, may mga tao rin ako nakilala na nagpakita ng tunay na pagbabago. Mga taong kahit sa simula ay may pagkakamali, ay natutong tumingin sa halaga ng bawat isa. Sila mga taong gusto kong makasama sa pagpapalago ng korporasyong ito. Tumitig siya sa akin saglit bago itinuloy ang kanyang pagsasalita. Mr. Torres, pakibigay ang listahan ng mga bagong promosyon. Tapos ng meeting na ito. Clarice, maaari ka bang manatili rito? Gusto ko ta makausap ng personal. Naggulat ang lahat. Nag-alisan ng mga tao sa boardroom habang binibigyan ako ng mga makahulugang tingin. Si Shell ay tinignan ako na may halong pag-alala bago siya lumabas. Naiwan kaming dalawa ni Armando sa loob ng malaking silid. Tahimik ang paligid. Bakit mo ginawa yun? Ang Alan Clarissa, ang pagpasok bilang CEO, ang pagiling na manatili ka rito. Alam mong ibig kong sabihin, bakit mo ko niloko? Bakit mo hinayaan na magmukha akong tanga sa harap mo? Pinagtimpla mo pa ako ng kape, pinaglilinis mo mga kalat ko, habang ikaw palang may-ari na lahat ng to. Hindi kita niloko, Clarissa. Kailangan ko lang gawin ang trabaho ko para sa pamilya ko. Gusto na lolo ko na magsimula ako sa pinakamababa para matutunan kong halaga ng bawat empleyado rito. Pero yung mga lumabas tayo, yun sa parke, yun sa Lomi House, kasama ba yun sa research mo? Pinag-aralan mo rin ba nararamdaman ko para sa report mo? Hindi ko gagawin yun. Ang mga sandaling kasama kita ang pinakatotoong bahagi ng pananatili ko rito. Nung kasama kita bilang mando, doon ko naramdaman na may taong tumanggap sa akin na walang kinalaman ng pera o titulo ko. Pero tinago mong totoo. Nagmukha akong kontrabida sa sarili kong kwento dahil sa'yo. Nahihiya ako sa lahat ng sinabi ko sa'yo noon. Clarissa, lumapit ka rito. Hindi ako gumalaw. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit sa akin. Hinawakan niya mga kamay ko pero agad ko tong binawi. Armando o Mando o kung sino ka man, hindi ko na alam kung sinong kinakausap ko ngayon. Ang janitor ba na naging kaibigan ko? O ang CEO na, boss ko na ngayon? Parehong tao lang sila, Clarissa. Si Mando ay si Armando. Ang tanging nagbago lang ay ang suot ko at ang opisina ko. Ang nararamdaman ko para sa'yo, yun ang hindi magbabago. Gusto ko pa rin ituloy ang paniligaw ko sa'yo. Paano natin gagawin yun? Ikaw ang CEO. Ako isang marketing manager lang. Isipin mo sasabihin ng mga tao. Iisipin nila na ginamit kita para sa promotion ko. O iisipin nila na pinaglaruan mo lang ako. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Alam natin ang totoo. At sa katunayan, kasama ka sa listahan ng mga bibigyan ng promotion dahil sa husay mo sa huling presentation. Hindi dahil sa kakilala kita. Nakita ng board ang galing mo. Hindi ko kayang tanggapin yan ngayon. Pakiramdam ko lahat ng ito'y bahagi lang ng isang plano. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Naintindihan ko. Hindi kita pipilitin. Pero sana huwag mong kalimutan ng mga gabi na nag-uusap tayo. Yung mga tawa natin. Yung pangarap na ikinuwento mo sa akin. Totoo lahat ng yun para sa akin. Aalis na ako. Marami pa akong gagawin sa department namin. Tumalikod ako at mabilis na lumabas ng boardroom. Nararamdaman ko ang bigat sa dibdib ko. Pagbalik ko sa floor namin, sinalubong agad ako ni Sheila sa tapat ng elevator. Girl, ano nangyari? Ano sinabi niya? Totoo ba yung nakita natin? Totoo ang lahat, Sheila. CEO siya. Armando Valderrama III. Grabe, para tayong nasa teleserye. Pero teka, bakit parang hindi ka masaya? Ibig sabihin hindi mo na kailangang mag-alala sa promotion mo. Boyfriend mo na ang may-ari. Hindi ganun kadali yun, Sheila. Niloko niya tayo. Nagpanggap siya. Paano ko malalaman kung ano pang totoo sa mga sinabi niya?
Clarice, tignan mo ang side niya. Baka naman kailangan niya lang talagang gawin yun. At saka aminin mo, naging masaya ka naman nung kasama mo siya, di ba? Masaya ako na akala ko ay kapantay ko lang siya. Pero ngayon, may padar na sa pagitan namin. Hindi na kami pwedeng basta-basta maglomi sa tabi-tabi ng walang titingin sa aming mga bodyguard o paparazzi. Kung mahal niyo isa't isa, magagawa niyo yan ng paraan. Sayang naman yung nasimulan niyo kung itatapon mo lang dahil sa hiya o pride. Ay, ewan ko, Sheila. Sa ngayon, gusto ko lang muna magtrabaho. Pumasok ako sa cubicle ko at sinubukang mag-focus sa computer. Pero bawat sulok ng opisina ay nagpapaalala sa akin kay Mando. Ang sahig na nililinis niya, ang basurahan na kinukuha niya, at ang pantry kung saan kami madalas mag-usap. Maya-maya pa, may pumasok na isang staff mula sa executive office. May dala itong malaking bouquet ng mga rosas. Ma'am Clarice, pinabibigay po ni Mr. Valderrama. May kasama rin pong note. Kinuha ko ang mga bulaklak habang ang lahat ng mata ng mga katrabaho ko ay nakatingin sa akin. Binuksan ko ang note. Ang nakasulat lang, Mando pa rin ito. Maghihintay ako sa parking lot mamayang 6:00. Sana dumating ka. Ja, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. May bahagi sa akin na gusto kong tumakbo sa kanya at yakapin siya. Pero may bahagi rin na natatakot sa mga posibleng mangyari. Ang buhay ko na dati ay simple lang at nakatutok sa career. Ngayon ay naging komplikado dahil sa pag-ibig. Paano ko haharapin ang buong kumpanya kung malaman nila ang relasyon namin? At higit sa lahat, kaya ko bang mahalin ng isang Armando Valderrama III gaya ng pagmamahal ko sa isang Mando na janitor? Pagkatapos na nangyari sa boardroom, hindi ako nakapagtrabaho na maayos. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang imahe ni Mando na nakasuot. Hirap kong tanggapin na lalaking pinupunasan ng sapatos ko noon ay siya palang nagpapasahod sa akin ngayon. Dumating ang 6:00 ng gabi. Nakatitig lang ako sa relo ko. Gusto kong umuwi agad at magtago sa ilalim ng kumot. Pero may bahagi ng puso ko na gustong pumunta sa parking lot. Sa huli, nanaigang kagustuhan ko makita siya. Pagdating ko sa parking lot, laking gulat ko dahil hindi mamahaling sasakyan na naghihintay sa akin. Nandoon si Armando. Nakasuot pa rin ang kanyang suit pero nakasandal siya sa kanyang lumang motor. Hawak niya ang 2 helmet. Akala ko hindi ka na darating. Kanina pa ako dito. Bakit andyan ka pa rin sa motor mo? Akala ko may driver ka na at mamahaling kotse. CEO ka na, di ba? CEO ako sa loob ng building na yan, Clarissa. Pero sa labas ito, ako pa rin si Mando. Ang lalaking mahilig sa lomi at ang lalaking gusto makasama ka. Hindi ko alam kung paano tayo magpapatuloy, Armando. Sobrang gulo ng lahat. Nahihiya ako sa mga katrabaho ko at nahihiya ako sa iyo dahil sa mga nasabi ko noon. Clarissa, tignan mo ko. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng magkabilang balikat ko. Tumingin ako sa kanya mga mata. Nakita ko ang katapatan na nakita ko rin noong janitor pa lang siya. Ang mga nasabi mo noon ay bahagi ng kung sino ka dati. Pero nakita ko sa loob ng 3 buwan ay ang pagbabago mo. Nakita ko kung paano mo ko tinuring na kaibigan at kung paano mo ko ipinagtanggol kay Shell at sa iba pa. Yun ang totoo, Clarissa. Hindi ang mga pagkakamali mo nung una. Pero Armando, magkaiba na tayo ng mundo ngayon. Ikaw ang boss, ako ang staff. Ano na lang sasabihin ng mga tao sa opisina? Hayaan natin sila magsalita. Sa trabaho, magiging professional tayo. Ikaw marketing manager ko at ako ang CEO mo. Pero kapag oras na ng uwian, ako lang si Mando na maghahatid sa'yo pa uwi gamit ang motor ko. Gusto kong mahalin mo ko hindi dahil sa pera ko, kundi dahil sa kung sino ako nung magkasama tayo sa pantry. Totoo ba lahat ng sinabi mo sa parke? Yun tungkol sa paniligaw mo? Totoo ang lahat ng yun at kung papayagan mo ko gusto kong ituloy yun. Hindi bilang boss mo, kundi bilang isang lalaking humahanga sa'yo. Handa akong magmotor araw-araw para lang makasama ka. Armando, natatakot ako pero ayoko ring mawala ka. Sobrang laki na naitulong mo sa akin para maging mas mabuting tao. Siguro, kaya nating subukan. Yan ang gusto kong marinig. Etong helmet mo, isusuot mo na dahil nagugutom na ako. Gusto kong kumain ng lomi doon sa pinuntahan natin noong nakaraan. Napangiti ako. Kinuha kong helmet at sinuot ito.
Sumakay ako sa likod ng motor niya at muling yumakap sa kanyang bewang. Habang binabaybay namin ang kalsada, naramdaman ko ang saya na hindi kayang bayaran ng kahit anong promotion. Pagdating namin sa Lomi House, marami pa ring tao. Naupo kami sa dating pwesto namin. Hindi ka ba nandidiri na kumain dito? CEO ka na Baka makita ka ng mga business partners mo. Mas masarap kumain dito kaysa sa mga hotel. Dito tayo nagsimula, Clarissa. Dito ko naramdaman na hindi ko kailangang magpanggap para magustuhan mo. Salamat, Armando. Salamat dahil tinuruan mo kong tumingin sa puso ng tao at hindi sa estado nito sa buhay. Salamat din sa'yo dahil binigyan mo ko ng pagkakataong makilala ka. Simula ngayon wala nang sikreto sa pagitan nating dalawa. Kumain kami na masaya. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga plano niya para sa kumpanya. Sinabi niya na gagawa siya ng mga programa para sa mga utility staff para mas maging maayos ang kanilang buhay. Doon ko mas lalong hinangaan ang kanyang pagkatao. Pagkatapos kumain, inihatid niya ako sa bahay. Bukas sa opisina, Clarissa. Huwag ka matatakot sa mga tingin nila. Tandaan mo, ako ang boss nila pero ikaw ang boss ng puso ko. Ang corny mo, Armando. Sige na, mag-ingat ka sa pagdadrive ha. See you tomorrow, Mr. CEO. See you tomorrow, Clarissa. Pumasok ako sa bahay na may malawak ng ngiti. Hindi ko akalain na ang janitor na tinarayan ko noon ay siya palang magiging katuwang ko sa buhay. Natutunan ko na ang bawat tao ay dapat irespeto, anuman ang kanilang kalagayan. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng posisyon, kundi sa lalim ng pagmamahal at pagmamalasakit mo sa iyong kapwa. Ngayon, masaya kaming nagtatrabaho sa opisina. May mga bulong-bulungan pa rin, pero hindi na namin to binigyan ng pansin. Ang mahalaga ay alam naming dalawang totoo. Si Armando ay nananatiling mapagkumbaba at ako naman ay patuloy na nagsisikap sa aking trabaho dahil sa sarili kong galing. Dito nagtatapos ang aking kwento, Sana ay may napulot na aral ang mga nakikinig. Ang kwento ni Clarice at Armando ay nagtuturo sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang panlabas na anyo o sa trabahong kanyang ginagawa. Sa ating lipunan, madalas nating hinuhusgahan ng mga tao base sa kanilang titulo o sa laki ng kanilang kinikita. Pero sa huli, ang kabutihan ng puso at ang paraan ng pakikitungo sa kapwa ang tunay na magdadala sa atin sa tunay na kaligayahan. Huwag tayong matakot na makipagkapwa-tao sa lahat dahil hindi natin alam kung sino mga taong magbibigay ng malaking aral sa ating buhay. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating kwento para sa araw na ito. Kung kayo ay naaliw at may natutunan, huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga susunod nating babasahing kwento. I-click niyo na rin ang bell icon para lagi may notification sa inyo. Abangan ang susunod nating tampok na kwento na tiyak na magbibigay muli ng inspirasyon at kilig sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ito ang inyong katuwang sa kwento. Dear Ja.